Tapos ang magiging basis mo naman dito, o-open mo yung PDC loans. PDC loans lang. Yung kasi kanina, yung inopen natin, car and motor plan, yun yung mga employees dito na kumuha ng car na i-deduct sa sahod nila, yung monthly payment nila. Tapos, ito naman po, yung client na galing labas. So, bumili sila ng car pero installment. Yung bayad installment. So, may mga cheque sila dito, yun yung pangbayad nila. Pakita ko sa'yo. Ito yung mga cheque nila. So, makikita mo. Tapos na kasi itong si Christine Ocampo. So, bayad na siya. So, kompleto na. Dito na lang kay Paolo Villarta. Pakita ko si Paolo Villarta. Every 16th of the month siya. So, kailangan ma-deposit mo yung cheque niya every 16th of the month. Pero kung ang 16, pumalo dun sa weekends or holidays, ililipat mo yung babaguhin mo yung deposit slip into banking days sa kasunod na araw kung ano, basta banking days. And ito, every 16th of the month. So may mga numbers naman to, may mga numbers yan dito sa per check file. Ito yung check file 16. Ito Paolo Villarta, ito siya. Pero kasi, ano na, malapit na siya eh. Malapit na ba? Oo, malapit na nga siya. Malapit na siyang matapos. Tingnan mo, ilan na, 5 na lang. 5 na lang, bayad na siya. Pero na-prepare ko na to ng deposit slip for the month of October. So, ibibigay mo na lang. Saan po? Saan po yung This one. So, magpe-prepare ka ng deposit slip kapag November na. Pero nakapag-prepare na kasi ako for October sa lahat. Para magbibigay ka na lang. Ito. Nasa kabila po yung yung deposit slip. Yung- Kasi yung isa na sa... Ito. Yung may deposit slip. Na-prepare ko na siya. Okay. So, gagawin mo, xerox mo muna para may attachment ka para dito sa ipa-file mo. Xerox mo muna to parehas. Tapos, after mo ma-xerox, bigay mo kay Eden. Or pag wala siya doon, ipasok mo doon sa loob ng box na pinakita ko sa'yo. Alam na niya yun. Basta, after mo magsulat dito sa harap, open mo to. Open mo yung kabila. Ito yung carbon copy. Kailangan may carbon copy. Dalawa dapat yung deposit slip. Tingnan mo, kung kumuha ka dito, dapat dalawa. Carbon copy yung isa dyan. So, dapat dalawa. So, lagyan mo TBR Financing. Yan, alam na niya yun. So, yung mga cheque dito for the month of October, i-deposit mo. So, kasi pag sumunod ka dito sa date na nilagay ko, For November na po yung gagawin. for November na yung gagawin. Pag na-deposit mo to lahat, kailangan mo kasi ma-deposit to. Importante kasi client yan sa labas. Kumano yan. Tapos naman, si Johnny Hernandez. Malayo pa siya. Tagal po. Kaya lang. Ay, babalik ko na nga to. 16. Sana. Okay, so wait. So, ayan. Ito mag-update. Pag na-ano mo na to, na-edit mo. Click mo to, Control C. Tapos, punta ka dito. Control V. Hindi. Click mo, tapos Enter. Then, refresh mo para gumalaw ng pusa. So, Ayun lang po yung i-edit mo sa sheet 1. pero pwede mo rin to i-check lahat kung gusto mo. Dapat, yung iba kasi dito may spare key. So, ingatan mo may spare key. Ang ingatan mo dyan, may mga policy dyan. Tsaka, tawag dito, ORCR. Yung ORCR na maliit na cards. Tapos meron din parang A4 size na gano'n kalaki. So, ingatan mo. Kailangan tago. Ayan. Though, ayos ko naman na to. Ang wino-worry ko lang, pag may bagong dumating, ayun, kailangan mo siyang
kunin mo yung cheque sa loob, ilalatag mo. Basta pag may bagong dumating na envelope, kukunin mo yung cheque sa loob, tapos idadagdag mo siya dito. Idadagdag mo yan dito sa PDC loans lang. Okay, so automatic, maglagay ka muna future deposit. Pag future deposit, hindi mo pwedeng i-deposit. Kapag good na, dun ka lang, dun na yung unang bayad niya. Saka siya bayad na siya pag dun sa month na yun. Tapos, PDC date, ang ibig sabihin ng PDC date ay yun ang date niya sa cheque, kung kailan. Tapos, yung account number na to, makikita mo yan dito. Makikita mo yan dito. Dito sa parang lahat ng envelope kasi may ganito. Makikita mo yan dito, loan account number. Ito. Ano pangalan niya? Johnny Hernandez. Tingnan mo. Oh. Nilagyan ko lang ng TBR sa unahan. TBR 2023 CL2. So, dito mo siya makikita sa loan information sheet. Tapos, kung sinong client yun, tingnan mo to? Client. Tingnan mo yung client. Ayan. Then, anong cheque niya? BPI. So, makikita mo. Basta kung ano makita mo sa loob na yung cheque niya, BPI. So, every 21st daw siya. So, BPI. Then, this one, ang ano naman dito ay check ng kung anong check number yun na to sa taas. Check number ito, nakikita yan sa taas ng check. Tapos amount, ay hindi, naka-formula yan dapat dito. Naka-formula yan dapat dyan. Ang unahin mo principal tsaka interest. Makukuha mo ang principal and interest sa Yung sa likod ko. yes, ang pangalan nun, ito, contract list. Yung ganito, contract list. Okay, contract list. Tawag dito. Sa pinakalas na contract list, pinakalas page, kukuha ka lang ng isa. Kahit i-xerox mo na lang para may copy ka. Kuha ka lang ng isa. Ito, kukopyahin mo to lahat. Principal plus interest. Tingnan mo. Oo, sige. Ito. Maliit lang, sorry. Sulat. Okay. Kopyahin mo yan hanggang dito. 60. Okay. Kasi ganito, ma'am. Ang isang client, matatapos lang ng payment ng isang sasakyan na ay, tignan mo to, 60 months. 60 months pa. Ay, hindi. So, 24 months pa. 24 months. Depende kung kailan. Ito, 24 months. Ito 24 months din. So, may 24 months. So, 24 months pa lahat. So, every, So, ang 24 months, ilang years ba? Ilang years ba ang 24 months? Or, ito, halimbawa to si Abigail. 60 months siya. 60 months is 5 years. Mo. Depende rin po. Magkano ba ang kotse niya na kailangan? Kailangan mabuo niya to. Kompleto check niya hanggang June 2028. Yan. Kailangan matapos yun. Yung check sir, binibigay ako. Kailan lang binibigay yung check? Kung depende kung ano laman dito. May kasama ng cheque sa loob. Pero, tignan mo na kasi minsan hindi kompleto. Okay lang nila hindi kompleto. Pero basta, pag malapit na maubos yung cheque ng client, i-follow up mo. Punta ka dito sa i-follow up mo, mag-contact ka dito sa client information. Punta ka sa client information. Ito yung mga contact numbers ng mga pangalan dito lahat. Ayan. Halimbawa, ito, tingnan mo to. Si ano daw,
si Johnny Hernandez kanina. Ito tayo dito. Ito, Johnny Hernandez niya mo. Kulang ang check niya. Hanggang 25 lang pa kung makikita mo dito. Hanggang February 21, 2025 lang yung binigay niya. Kulang yung check na nakarating. So, ito yung kay Johnny Hernandez. Tingnan mo to. Kulang. So, kailangan meron pa dapat yan. Dapat hanggang 2028 yan. Binigay niya. Once na nagbigay siya ng ng kasunod na ito, once na nagbigay siya, dagdagan mo. Lagay mo kung anong bangko, BPI naman yan, BPI. Tapos lagay mo yung mga check number. I-encode mo lang yung mga check number kung ano yung binigay niya. Tingnan mo kasi kulang. Pag kulang, punta ka sa client information. Ito si Johnny Hernandez. Kontakin mo siya through email. Pwede ring contact number. Hindi mo tatawagan ng cellphone, doon na lang sa telephone. Kahit sa telephone dito meron naman. Basta Email ko na lang. email mo na lang. Pag nag-email ka, pakilala ka. Oo. Ganon. May sample ka sir ng email. Ito. Nakapag-update na po ba kayo sa iba? Ito, isa lang. Tingnan mo to. Pwede pa. Pwede pa. Picturean mo na lang to. Ayan. Ang pangalan ng Julie. Tinawagan niya pa po sir. Hindi, email lang ako. Tingnan mo to. Ayan. Kasi ang nangyari dyan, ma'am, October na lang ang natitira ng cheque. Isa na lang. So, nanghingi ako sa kanya ng so, ang nangyari, kinumpleto na niya. Ito siya. Ito siya, tignan mo. November, every third of the month. Tama. Ito. Tignan mo, kinumpleto na niya. Ah, okay. Hanggang 2025. Binigay na niya lahat yan. Tingnan mo. Kung makikita mo dito sa PTC Pero rules. sir, di ba pag nabibigyan ng cheque, dapat may laman din muna. Kailangan may laman. Kailangan may sulat nila, Toyota Baco or Cavite dapat. Tapos kung magkano yung monthly. Makikita mo kung magkano monthly. So, picture na kayo yung format ng email. Yes, ganito. Lahat na lang binigay ni sir sa akin. Ito. Tapos ito pa. Ayun po. Tapos ito yung sagot niya. Saan? Ayun. Ayan. Client information. Once na mag-i-email ka, kailangan hindi lang si client ang i-email mo. Sige. Hindi lang si client, kundi nakaka-copy in si Crisel Bersaba. Ah, Si Crisel Bersaba, siya si Auto Finance. Opo. Para aware siya sa mga nangyayari. Ganon. Masisi. Sorry. Eto, tingnan mo. Kasi nung nakaraan, October na lang talaga natira. So, eto, binigay niya sa akin lahat. Ganon. Kinumpleto na niya. Ganon din gagawin mo. Yung iba dito kulang-kulang ha. Check. Na check mo rin to. Yung sa loan, sir, matagal na ka nagamit sa inyo. Bago lang to, 2022 lang. Malinis pa lang account nito. Sobrang malinis. Wala nang ibang Susunod ka mag-handle na. Wala. Ikaw lang. Wala. Pero alam ko ni Ma'am Grace. Ayun, tignan mo, basta pansinin mo may mga kulang na cheque. Punta ka lang sa client information. Opo. Ayan, message mo. Kung gusto mo, message mo na kayo. Pwede ka naman. Siguro kapag mga dalawa na Basta lang. pag malapit na, tingnan mo, February 21, 2025, malapit na yan. Mga dalawa na lang. December, mag-message. Pwede ganun. Mga dalawa na lang. Ayan. Dapat ahead of time talaga. Tapos, eto, tingnan mo. Sino to? Ito naman si... Wait lang, babalik ko na to ang bigot. Sorry. Basta kung ano laman ng isa, ganun din lahat. Mga papeles yan ng ano, wala ka namang kailangan galawin dyan. Wala ka masyadong gagalawin. Pwera na lang pag may binigay si Crisel ng additional file. May bibigay pa kasi siya ng ORCR. I-attach mo dun kung sinong pangalan ng ORCR na yun. Check mo dun sa likod ng envelope. Andun yung pangalan sa likod. Tapos pinakalikod ko na lang i-attach.
Doon sa, hindi sa pinakalikod. Di ba? Di ba ito yung parang contract list. Sa unahan ng contract list, dito mo ilagay si ORCR. Kailangan hindi magugusot yun. Naka-file cost. Kasi kapag bayad na ang isang client, kukunin nila yung ORCR. Ganon. Kaya nasa sayo pa ang ORCR hanggat nasa sayo pa, hindi pa bayad si client. So, kapag bayad na si client kapag bayad na siya, kukunin niya yung ORCR. Ganon yung mga actually, kasi tingnan mo to, example lang. Si Christine Licop Ocampo, bayad na siya. Unti lang naman eh. Nakuha na niya yung ORCR niya sa akin. Tingnan mo to. Pero yung file niya nandyan pa rin. Andito pa yung file niya. Wala, sinild ko na. Sinild ko na to kasi wala na. Okay na, bubuksan ko lang ulit. Kasi wala na eh. Ganito mangyayari. Nakuha na niya sa akin yung ORCR niya. So, ang nakarating na lang sa akin, Xerox. Kailangan ng receiving copy. Yan. After niyan, sir, wala na. Diyan ko na lang itatambak yun kapag nakuha na niya. Or Kapag nakuha, ibabalik mo. hindi mo kailangan ibalik dito lang muna. Kasi tingnan mo, di man niya kinuha sa akin. Tagal na nandito. Ano yun, sir? Nandit niyo rin yung mga yun? Hindi namimit. Sila lang yung mga galing sa auto finance. Sila lang yung ayan na. Basta yung mga naka-white na to, hindi pa to bayad. Basta future deposit yan. Ayan. Ang tayo pangalan, no? Ilan ba to? Dito ka na lang mag-base. Pero itong client information, kung anong pangalan na nandun, yun nandito. Naku, walang email yung iba. Tatawagan. Tawagan mo na lang kasi walang nilagay na email eh. Yun sa isa ko yan. Except this one, wag mo lang itong gagalawin muna. Magsasabi sila sa'yo dyan kung ano gagawin. Mag-a-update si Crisel kung paano gagawin dyan kay Angela Revilla na kung anong payment. Kaya nakapula yan, so hindi ko rin yung ginagalaw lang. Ito kasi check niya, tignan mo. Ito yung check niya, every 19th daw siya. So nag-note naman ako. Yan, so mong gagalaw. Okay, so kukunin niya yan kapag in case na. Na-organize mo. Oo. Dapat nga, kasi hindi na siya nagbabayad. Dapat nga kinuha na yung sasakyan sa kanya. Ayun nga yung tatanong ko kanina, sir, kung anong mangyayari kung hindi naman siya nagbabayad. Wala namang hindi naman nangyari yung kung sasakyan sa kanya. Ganun. Hindi rin siya Kinukulit siya. Kinukulit siya sa email. Ito, actually may email dito. Patawagan siya, sir. Kailangan niya kasi magbayad eh. Ang dami ng pending na bayad sa kanya. Ano ba to? Ito. Ano ba to? Ang last email niya ito. Pero may natawagan na po kayo na client. Hindi sila nga nagko-contact si Crisel Bersaba. Alam mo, pwede mo i-contact nilang si Crisel Bersaba. Ito. Pwede yan. About kay Revilla. Tanongin mo, ma'am, ano po bang status ni Revilla? Ganun mo na lang siya. Siya yung may alam dyan. Tapos, sasagutin ka niya kung anong gagawing process. Ganon. Silang may alam. Sa kanila kasi talaga ito nang galing. I-Crisel dyan sa auto finance. I-hangouts mo na lang siya kapag may email ka na. Kulitin kong mabubukas yung sa email ko. No, sir. Sino? HR. Sino po ba magpo-provide na? Nang alin? Sa yung pang-email ko po. HR. HR. Tsaka Or yung sa- IT. Or si Sir Raymond sa IT. So, ayun. So, may question ka po ba? Wala naman, sir. Nakasama rin naman yung mga pangalan dito sa client information. Opo. 16 katao sila. Hmm. Except dito. So, bale 15 na lang yung dinedeposit mo. Alam ko anong problema? Nagdadabog siya. Kaya tingnan mo, kulang din to. Si Dean King, kulang din siya. Bank nung ibibigay ng client. BDO talaga siya. Ano lang ang magbabago lang dyan, check number. BDO talaga siya. Okay. Tingnan mo to si Dean King.
Every fourth of the month, tingnan mo kulang na naman. May 25. Punta ka sa client information, message mo siya. Dapat wala siyang, kaya lang wala siyang email, tawagan mo na. Pero pwede ka mag-rely kay kay Crisel Bersaba pa din. Kasi sa kanila talaga I-consult utan. ko muna rin po siya. Pwede Baka naman, halimbawa, pwede naman. mag-contact ng client. Pwede. I-consult mo muna siya. Email or hangouts, pwede. Hindi ko kasi alam anong local niya. Dito lang ako nag-i-email, sumasagot naman siya. Or pwede mo siya puntahan dito, lapit na. Ganun. Ayan, si Dinky Hernandez. Number lang kasi walang email. Bigyan ko kulang na naman siya. Hindi hanggang May 2025 lang dapat. Dapat ang dyan. Every fourth of the month lang lahat. So, 2028. Kapag nagbigay na siya ng cheque, dugtong mo lang. Ano bang, video naman yun, matik. For sure. Kung ano Tapos, pong rest, kung anong check yung ibibigay sa akin, yung ilalagay ko sa tapos check number lang. Apo. Naayos ko na ba na to? So, okay na yun. Ito ka na lang magbago, magdagdag. Tapos, idugtong mo lang siya sa kanya. Idugtong mo lang dito, sa mga kulang. Ganun, para kumpleto na. Sino kasi pang may kulang? May daming kulang dito. Ito, si Abigail. Kailan yan? Si Abigail, every 18th of the month. Ma'am, lapit ka na, ma'am. Every 18th of the month. Kaya mo, June 18 ang last niya. So, June 18 din dito. Pag ang ganyan, sir, kailan kayo update yan mga isang buwan? Hindi, kapag pagkabigay sa'yo, update mo na agad yung ito. Update mo na to agad. Hindi, sir, Yung- yung kliyente, kapag di pa nagbibigay, Ano? mga isang buwan, ganun. Most ahead of time, kailangan makakapag-update ka na kasi. Mas maano pa, Mahirap. 2 months. Halimbawa, ito. Halimbawa yan, dalawa na lang natitira mo siya. Basta pag dalawa na lang natitira mo, Sige. April pa lang, magsabi ka na. Sabi mo, ma'am, dalawa na lang po yung check nyo dito. Ganun, tingnan mo. Halimbawa, April 2025 pa lang magsabi ka na. Dumepende na lang sa number ng check. Ah. Sige. 18. Punta ka, client information. Pero kung gusto mo muna kausapin si Crisel, go lang. Pero pwede ka naman dumiretso. Ako dumiretso. Nag-copy in lang ako kay Crisel. No, picture mo kanina. Anong gusto mong gawin? Kakausapin mo muna yung si Crisel o nagdidiretso ka? Ikaw na ako. Ganun. Pwede ko naman pong i-email ng mga. Tapos or pwede naman sa kanya din. Sabihin mo muna. Yung Sabihin ko na mga bago pa lang naman din kasi. ganun. Sa kanila kasi una nang galing talaga. Ikaw lang yung accountant. So, binibigay nila sa'yo. Ikaw lang yung nagbabantay. Babantayan mo yung mga bayad na nila. So, kada bayad nila, dapat gumagalaw yung financial statements mo. Trial balance, gumagalaw yan lahat. Kasi yung mga nababayaran mo, pinapasok mo yan dito. Yung mga dinedeposit mo, ini-input mo yan dito lahat. Di ba, sir? Oh, Nasa game kanina, sir. teka lang. Ito po.